Ang nakabibinging tunog ng sirena ng ambulansya, ang unang bumiyak sa payapang gabi ng AC Jude Medical Center. Kasunod nito ang sigawan. Clear the hallway. Emergency Code Blue. Itinulak ng mga orderly ang double doors ng emergency room. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa ibabaw ng stretcher na duguan, nakahandusay ang isang lalaking wala ng malay. Ang mamahalin nitong suit ay punit-punit at nabahira ng dugo. Ang mukha nitong karaniwang laman ng mga business magazine ay may mga hiwa at galos, ngunit kahit sa ganoong kalagayan, hindi maikakaila ang gwapo nitong mga risas. Si Marco de Alva, ang nag-iisang tagapagmana ng De Alva Holdings. Napatigil sa paglalakad si Maya Cruz, isang nurse sa medical surgical ward. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang isang patient chart. Nakita na niya ang maraming emergency, ngunit iba ito. Ang tensyon sa hangin ay halos mas nakak-suffocating kaysa sa amoy ng antiseptic. Isang doktor ang sumigaw, his pulse is dropping. We're losing him. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa loob ng ospital. At para kay Maya, iyon ang simula ng lahat. Lumipas ang mga linggo. Ang ingay ng emergency room ay napalitan ng halos walang katapusang katahimikan na binabasag lamang ng ritmikong pagpipiyok ng mga makinang nakakabit sa katawan ni Marco de Alva. Nakatayo si Maya sa tabi ng kama nito, pinupunasan ng maligamam na tubig ang noo nito. Naging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na routine. Papasok siya sa madilim na kwarto bago pa sumikat ang araw, bubuksan ang kurtina para pumasok ang kaunting liwanag, at kakausapin ang kumatos na pasyente na para bang gising ito. Good morning, Sir Marco, bulong niya, habang maingat na inaayos ang kumot nito. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Sana nararamdaman mo ang init nito. Walang sagot. Tanging ang tunog lamang ng ventilator ang kanyang narinig. Umupo si Maya sa silyang nasa tabi ng kama at kinuha ang isang maliit na libro na may kupas ng pabala. Ang Munting Prinsipe. Ito ang librong laging binabasa ng kanyang yumaong ama para sa kanya. Nasa part na tayo kung saan sinabi ng Fox sa Munting Prinsipe ang kanyang sikreto, malumanay niyang sinabi. Binuklat niya ang libro at nagsimulang magbasa. Narito ang aking lihim. Ito ay napakasimple lamang, sa pamamagitan lamang ng puso makakakitang malinaw ang isang tao. Ang mga mahahalagang bagay ay hindi nakikita ng mga mata. Napatigil siya saglit, pinagmamasdan ang payapang mukha ni Marco. May kung anong kirot sa kanyang puso. Ang lalaking ito, na mayroong lahat ng bagay sa mundo, pera, kapangyarihan, itsura, ay nakahiga lang dito, nakakulong sa sarili niyang katawan. Naniniwala ako dyan, Sir Marco, dagdag niya sa mahinang boses. Naniniwala akong naririnig mo ako. At balang araw, makikita mo rin ng malinaw ang lahat. Ginagawa niya ito araw-araw, hindi dahil utos ng doktor, kundi dahil utos ng kanyang konsensya. Para sa kanya, hindi lamang isang katawan na kailangang alagaan si Marco. Isa siyang kaluluwang kailangang kausapin. Ngunit sa bawat pag-aalaga niya, mayroong aninong bumabagabag sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa bintana, pinagmasdan ang abalang syudad ng Makati sa ibaba. Bigla niyang naalala ang mga salita ng kanyang tita Elena noong una niyang nalaman kung sino ang pasyenteng i-assign sa kanya. De Alva. Pamilya ba iyan ni Don Ricardo de Alva? Tanong ng kanyang tiyahin at biglang nagbago ang itsura nito. Anak, mag-iingat ka. Ang pamilyang yan sila ang dahilan kung bakit nawala ng trabaho ang papa mo. Ang kwento ay parang laso na kumalat sa kanyang alaala. Ang kanyang ama, isang tapat na driver ng mga De Alva sa loob ng 20 taon, ay bigla na lang sinisante. Pinagbintangan itong nagnakaw ng isang mamahaling kwintas na hindi naman ito kailanman nakita. Walang pruweba, walang investigasyon. Isang salita lang mula kay Don Ricardo at gumuho ang mundo nila. Dahil doon, labis na nalungkot ang kanyang ama, nagkasakit at hindi na nagtagal. Napayuko si Maya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Bakit ko ginagawa ito? Tanong niya sa sarili. Bakit ko inaalagaan ng buong puso ang anak ng taong sumira sa pamilya ko? Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Katrina Sandoval, isa ring nurse, na nakasuot ng uniforme na tila mas plansado at mas maputi kaysa sa iba.
Ang kanyang makeup ay perpekto at ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nandito ka pa rin pala, Maya, sabi ni Katrina, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng pang-uyam. Talagang dedicated ka sa pasyenteng ito, ano? Tumingin si Katrina hindi kay Maya, kundi kay Marco. Ang mga mata nito ay parang sinusuri ang bawat mamahaling kagamitan sa loob ng private suite. Trabaho lang, maikling sagot ni Maya, pinunasan ang kanyang pisngi. Sabagay, sabi ni Katrina habang inaayos ang isang hibla ng buhok. Swerte ng kung sinumang makakaasawa sa isang De Alva. Buong buhay na siguro siyang hindi maghihirap. Tumalikod si Katrina at lumabas na ng kwarto, iniwan si Maya na may kakaibang pakiramdam ng lamig. Alam ni Maya kung ano ang nakita niya sa mga mata ni Katrina. Hindi iyon simpatya para sa pasyente. Iyon ay purong ambisyon. Pinalis ni Maya ang masamang pakiramdam. Bumalik siya sa tabi ni Marco. Malapit nang matapos ang kanyang shift. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito, pero para kay Maya, may buhay pa rin doon. Magpapagaling ka, Sir Marco, bulong niya, isang pangako na paulit-ulit niyang sinasabi. Marami pang naghihintay sa iyo sa labas. Marami ka pang kailangang makita gamit ang puso mo. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay nito at tumalikod na para umalis. Pagkatapos ng ilang hakbang, may naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na nagsasabing lumingon siya. Lumingon siya. At nakita niya ito. Ang hintuturong daliri ni Marco de Alva. Ang daliring kanina lang ay walang buhay. Bigla itong gumalaw. Isang beses. Dalawang beses. Isang bahagyang pagkurba, isang maliit na kibot. Ngunit sa katahimikan ng kwartong iyon, ang galaw na iyon ay kasing lakas ng isang kulog. Napatakip si Maya sa kanyang bibig, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Narinig ni Katrina Sandoval ang mahinang usapan sa nurses station. Gumagalaw na raw ang daliri ni Anne de Alva. Si Maya ang nakakita. Napatigil si Katrina sa pag-aayos ng kanyang buhok sa salamin. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi iyon tuwa. Hindi rin pag-aalala. Iyon ay pagkakataon. Umiti siya sa kanyang refleksyon. Isang ngiting perpekto, ngunit walang init. Panahon na. Naglakad siya palayo sa station, ang bawat hakbang ay may bigat ng isang desisyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at mabilis na tinungo ang isang bakanting pasilyo. Bago pa niya magawang mag-dial, nag-vibrate ito sa kanyang kamay. Isang pangalang pamilyar na sa kanya ang lumabas sa screen. Hey, Unibank, Collections Department. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello. Good morning, is this Katrina Sandoval? Isang matigas na boses ang sumagot. Yes, speaking. Ma'am, we're calling again regarding your outstanding credit card balance. It's been 90 days past due. We've tried to reach you multiple times. Napapikit si Katrina, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa cellphone. I know. Sinabi ko na sa inyo, magbabayad ako. Naghihintay lang ako ng... Ma'am, yan din po ang sinabi nyo last month, putol ng ahente. If you can't settle the full amount of 350,000 pesos by the end of this week, we will be forced to proceed with legal action. 350,000 piso. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong pumukpok sa kanyang sentido. Ang kanyang sahod bilang isang nurse ay hindi kailanman sasapat. Understand, pilit niyang pinakalma ang kanyang boses. I'll handle it, don't call me here again. Binaba niya ang tawag at ang kalmadong maskara sa kanyang mukha ay biglang gumuho. Sinandal niya ang kanyang likod sa pader, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang bango ng floor wax at disinfectant ay parang lalong nagpasikip sa kanyang dibdib. Nang mga sandaling iyon, dumaan sa kanyang isipan ang imahe ni Maya Cruz. Ang simpleng si Maya. Ang yaya ng kumatos na bilyonaryo. Isang nakakainis na kirot ng inggit ang kumurot sa kanyang puso. Tiningnan niya si Maya kanina, habang malumanay nitong pinupunasan ang noo ni Marco de Alva. Ang eksenang iyon, ang debosyon, ang pag-aalaga, ay hindi nakantig sa puso ni Katrina. Sa halip, nakita niya ito bilang isang estratehiya. Isang papel na ginagampanan.
Iyon pala ang gusto nila, naisip ni Katrina. Hindi isang magandang mukha o isang matalinong isip. Ang gusto nila ay isang anghel. Isang martyr. Kaya kong gawin yan, bulong niya sa sarili. Kaya kong higitan yan. Mabilis siyang bumalik sa nurse's station, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay may ibang hinahanap. Nakita niya si Ingrid Reyes, ang kanilang head nurse, na abala sa pag-aayos ng mga schedule. Si Ingrid Reyes ay malapit ng magretiro, laging pagod at may kahinaan sa mga papuri. Lumapit si Katrina, dala ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Good morning po, Ma'am Reyes. Mukhang pagod na pagod po kayo. Tumingala si Ingrid Reyes, ang mga mata ay pagod sa likod ng kanyang salamin. Ay, Katrina. Anak. Ang daming papeles. Pwede po ba akong humingi ng pabor, Ma'am? Tanong ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Tungkol po sa assignment ko. Alam niyo po, yung kaso ni Avis de Alva talagang malapit po sa puso ko. Gusto ko po sanang ako na ang mag-focus sa kanya. It's a challenging case, and I want to prove myself. Tumaas ang kilay ni Ingrid Reyes. Pero si Maya na ang naka-assign dyan. At maganda ang ginagawa niya. Opo, alam ko po, mabilis na sagot ni Katrina. Pero parang sobra na po yata ang emotional attachment niya. Baka hindi maging professional. Ako po, kaya kong i-handle ng may tamang distansya. Para na rin po to sa kapakanan ng pasyente. Ang mga salitang iyon ay maingat na pinili, idinisenyo para magtanim ng duda. Nakita ni Katrina ang pag-aalinlangan sa mukha ng matandang nurse. Ito na ang pagkakataon. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang makapal na puting sobre. At saka, Ma'am, bulong niya, habang pasimpleng inilapag ang sobre sa ilalim ng mga papeles sa mesa. Para po sa pamilya niyo. Maagang pamasko. Bilang pasasalamat sa lahat ng naituro niyo sa akin. Napatitig si Ingrid Reyes sa sobre, pagkatapos ay sa mga mata ni Katrina. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikan na iyon, isang kasunduan ang nabuo. Ngumiti si Katrina. Salamat po, Ma'am Reyes. Tumalikod siya at naglakad palayo, ang kanyang puso ay kalmado na. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment, hindi siya natulog. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang i-type ang pangalan, Marco de Alva. Lumabas ang daan-daang artikulo. Mga business deals. Mga charity events. Mga panayam sa mga magazine. Pinag-aralan niya ang bawat detalye. Ang paborito nitong pagkain. Ang mga lugar na napuntahan nito. Ang pangalan ng kanyang mga magulang, mga kapatid, at maging ng kanyang yumaong aso. Gumawa siya ng isang script sa kanyang isipan. Isang kwento ng pag-ibig na isinilang sa tabi ng kama ng isang pasyenteng walang malay. Isang kwento kung saan siya ang bida. Tumingin siya sa bintana. Madilim na sa labas. Ngunit para kay Katrina, ngayon palang sumisikat ang araw. Ang tawag mula sa bangko, ang mukha ni Maya, ang sobre, lahat ng iyon ay mga piyesa lamang sa isang laro. At sigurado si Katrina Sandoval mananalo siya. Kinabukasan, habang naghahanda si Maya para sa kanyang shift, tinawag siya ni Ingrid Reyes. Isang opisyal na memo ang iniabot nito sa kanya. Maya, simula ngayon, sabi ng head nurse, umiiwas ng tingin, may bago ka ng assignment. Inilipat kita sa pediatric ward. Nakatayo si Katrina sa di kalayuan, nagmamasid. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Maya, ang simula ng sakit. Ngunit hindi siya nakaramdam ng awa. Naglakad siya papunta sa private wing. Sa dulo ng pasilyo, naroon ang kwarto ni Marco de Alva. Ang pinto papunta sa kanyang bagong buhay. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at pumasok. Ang kwarto ay tahimik, maliban sa tunog ng mga makina. Lumapit siya sa kama, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Marco, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang premyo. Hello, Marco, bulong niya, hinahaplos ang braso nito. Ako na ang bahala sa iyo ngayon. Ang mga salita ni Ingrid Reyes ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Maya. Pediatric ward. Pero bakit po, tanong niya, ang boses ay nanginginig. Ang opisyal na memo sa kanyang kamay ay biglang parang napakabigat. It's a promotion, Maya, sagot ni Ingrid Reyes, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga papeles sa kanyang mesa.
Mas kailangan ka doon. Maraming bata. You're good with them. Pero, ma'am, si Sir Marco nagpapakita na po siya ng improvement. Ako po ang nakasubaybay sa kanya mula simula. At tapos na ang tungkulin mo sa kanya, sabi ng head nurse, sa pagkakataong ito ay may diin na. Si Katrina na ang naka-assign sa kanya. The decision is final. Paki-clear out mo na ang mga gamit mo sa suite ni Agnes de Alva. Walang nagawa si Maya kundi tumango. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Habang naglalakad siya sa pasilyo papunta sa private wing, ang bawat hakbang ay parang pasan niya ang 100 kilong bigat. Ang puso niya ay puno ng mga tanong na walang sagot. Bakit biglaan? Anong nagawa niyang mali? Nang marating niya ang pinto ng kwarto ni Marco, huminto siya saglit at huminga ng malalim. Pinihit niya ang door knob. Ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nandoon si Katrina, nakatayo sa tabi ng bintana. Ang mga kortina ay nakabukas ng mas malapad, pinapapasok ang nakakasilaw na liwanag ng araw, isang bagay na maingat na iniiwasan ni Maya para hindi mairita ang pasyente. Ang silya kung saan siya laging umuupo para magbasa ay inilipat sa kabilang sulok. Ang maliit na mesang pinagpapatungan niya ng libro at ng isang basong tubig ay nawala na rin. Inaayos ni Katrina ang mga bulaklak sa isang florera, mga puting rosas na halatang bagong bili. Para bang inaangkin nito ang bawat sulok ng kwarto. Oh, Maya, sabi ni Katrina nang mapansin siya, ang ngiti nito ay kasing plastik ng mga bulaklak na inaayos niya. Nandito ka pala. May kukunin ka ba? Ang tanong ay simple, ngunit ang tono ay parang sinasabing, hindi ka na parte ng lugar na ito. Sagot ni Maya, pinipilit na maging matatag. Yung mga gamit ko lang. Pumasok siya sa loob at pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa lugar na naging pangalawang tahanan niya sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang kanyang mga gamit. Ang kanyang maliit na bag, ang kanyang tumbler at ang kanyang journal. Ang journal na iyon. Doon niya isinusulat ang bawat pagbabago sa kalagayan ni Marco, gaano man kaliit. Doon niya isinusulat ang mga kwentong binabasa niya, ang mga kantang kinakanta niya ng pabulong, at maging ang mga sarili niyang takot at pag-asa. Nakita niya ang kanyang bag sa sahig, sa tabi ng basurahan, na para bang isa itong basura na nakalimutang itapon. Mabilis niya itong kinuha. Ngunit ang journal wala doon. May hinahanap ka? Tanong ulit ni Katrina, na ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan, ang mga braso ay nakahalukip-kip. Yung notebook ko. Isang maliit na notebook. Nakita mo ba? Nagkunwaring nag-isip si Katrina. Notebook. Baka yung mga lumang gamit na pinatanggal ko kanina sa housekeeping. Siguro na itapon na nila. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Maya. Hindi. Mahalaga yun. Bakit? May mga sikreto ka bang nakasulat doon? Tanong ni Katrina, ang mga mata ay nang aasar. Relax, Maya. It's just a notebook. Ang mahalaga ay ang pasyente. At ako na ang bahala sa kanya ngayon. Bago pa makasagot si Maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang binatang lalaki na may seryosong mukha, ngunit may mga matang nag-aalala. Kamukhang-kamukha nito si Marco. Si Leo de Alva, ang nakababatang kapatid. Katrina, tanong ni Leo, ang kanyang tingin ay napunta mula kay Katrina papunta kay Maya. Sino siya? Agad na nagbago ang anyo ni Katrina. Ang kanyang mukha ay naging malumanay at ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sir Leo, good morning po. Siya po si Nurse Maya. Paalis na rin po siya. May kinuha lang na gamit. Ang paraan ng pagkakasabi ni Katrina ay nagpalabas na si Maya ay isang istorbo. Isang taong hindi dapat nandoon. Tumingin si Leo kay Maya, ang mga mata nito ay may bahid ng hinala. Okay. Just make sure na hindi na istorbo ang kapatid ko. Naramdaman ni Maya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang apoy na sumunog sa kanyang dibdib. Hindi na siya nagsalita. Yumuko na lang siya at mabilis na tumalikod. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, narinig niya ang boses ni Katrina. Don't worry, Sir Leo. Mula ngayon, sisiguraduhin kong ang pinakamagaling na pag-aalaga lang ang matatanggap ni Sir Marco. Nang makalabas siya ng kwarto, isinara niya ang pinto ng dahan-dahan.
Sumandal siya dito at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pakiramdam niya, hindi lang trabaho ang ninakaw sa kanya. Hindi lang isang pasyente. Ang ninakaw sa kanya ay ang pag-asa. Saktong pag-angat niya ng kanyang ulo, isang kaguluhan ang biglang naganap sa loob ng kwarto. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng katabing kwarto. May mga doktor at ibang nurse na nagmamadaling pumasok sa suite ni Marco. Narinig niya ang sigaw ng isang doktor, isang sigaw na puno ng pagkasabik at pagtataka. He's opening his eyes. Kasunod nito ang boses ni Leo, nanginginig. Kuya! Kuya, naririnig mo ba ako? At sa gitna ng lahat, ang boses ni Katrina, umiiyak na parang isang aktres sa isang pelikula. Marco! Oh, thank God! Gising ka na. Nakatayo si Maya sa labas ng pinto, nakikinig sa lahat. Ang kanyang mga paa ay parang napako sa sahig. Ang kanyang puso ay nahati sa dalawa. Isang bahagi ang nagsasayaw sa tuwa dahil gising na si Marco. Ngunit ang isa pang bahagi ay parang sinaksak ng libu-libong karayom. Dahil alam niya, sa pagmulat ng mga mata ni Marco de Alva, ang unang mukhang makikita nito ay ang mukha ng isang kasinungalingan. Ang mukha ni Katrina. Ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang lahat ng kanyang pagod, ang bawat puyat, ang bawat dasal, ang bawat kwentong ibinulong niya sa kadiliman lahat ng iyon ay mapupunta sa kredito ng ibang tao. Ang koneksyon na naramdaman niyang nabuo sa pagitan nila, kahit na siya lang ang nagsasalita, ay bigla na lang ninakaw. Hindi na niya kaya pang manatili doon. Hindi niya kayang marinig ang boses ni Marco, na marahil ay nagtatanong kung sino si Katrina. Hindi niya kayang maging isang anino lamang sa labas ng pintuan, habang ang iba ay nagdiriwang sa isang tagumpay na dapat ay sa kanya. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pinunasan niya ito ng mabilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Ito na siguro ang kabayaran sa pag-aalaga niya sa anak ng taong sumira sa kanilang pamilya. Isang malupit na biro ng tadhana. Tumalikod si Maya. Bawat hakbang palayo sa kwartong iyon ay isang hakbang palayo sa isang pag-asa na hindi niya namalayang nabuo na pala sa kanyang puso. Ang liwanag at ang masayang tinig mula sa nakabukas na pinto ay dahan-dahang naglaho sa kanyang likuran, at nilamon siya ng mahabang pasilyo na ngayon ay tila mas madilim at mas malamig kaysa dati. Naglalakad siya papunta sa pediatric ward, ang kanyang bagong mundo, ngunit ang pakiramdam niya ay papunta siya sa isang disyerto, kung saan ang tanging dala niya ay ang alaala ng isang tinig na hindi na kailanman maririnig, at isang mukha na hindi na siya kailanman makikilala. Ang unang naramdaman ni Marco ay liwanag. Isang nakakasilaw na puting liwanag na tumagos sa kanyang mga talukap. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit mabigat ang mga ito, na para bang matagal na itong nakapikit. Kasunod ng liwanag ay ang tunog. Isang paulit-ulit na pagpiyok. Pii-pii-pii. Isang mahinang ugong na hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. At isang boses ng babae humihikbi. Marco. Oh, thank God. Gising ka na. Sa wakas, naimulat niya ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Mga hugis at kulay na nagsasayawan sa kanyang paningin. Dahan-dahan, luminaw ang isang mukha. Isang magandang babae na may mahabang buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Sino siya? Marco, Dilay Love, naririnig mo ba ako? Tanong ng babae, hinahawakan ang kanyang kamay. Ang haplos nito ay malambot, ngunit para kay Marco, ito ay haplos ng isang estranghero. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang ubo lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang bibig ay tuyong-tuyo. Isang lalaking kamukha niya, ngunit mas bata ang lumapit. Kuya! Kuya, ako to, si Leo. Leo! Ang pangalan ay pamilyar, ngunit ang mukha ay hindi. Tubig, yun lang ang salitang nagawa niyang bigkasin. Mabilis siyang inalaya ng tubig. Habang umiinom, pinagmasdan niya ang paligid. Isang puting kwarto. Mga makinang may mga ilaw na kumukurap. Ang amoy ng gamot at disinfectant. Nasa ospital siya. Anong-anong nangyari, tanong niya, ang kanyang boses ay paos at mahina. Ang babaeng umiiyak kanina, na nagpakilalang si Katrina, ang sumagot. Ang kanyang mga kamay ay hindi bumibitaw sa kanya. Naaksidente ka, Marco. Halos isang buwan ka ng komatos. Pero hindi kita iniwan.
Araw-araw, gabi-gabi, nandito lang ako sa tabi mo, naghihintay na magising ka. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga luha ay tila tunay. Ang lohika ay nagsasabing dapat siyang makaramdam ng pasasalamat, ng pagmamahal. Ngunit ang naramdaman ni Marco ay wala. Isang blankong espasyo. Tumayo siya nang may pag-aalalay mula kay Leo at lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang mukha ay sa kanya, ang mga matang iyon, ang ilong, ang panga. Ngunit ang taong nakatingin pabalik ay isang estranghero. May mga peklat na wala doon dati. Ang kanyang mga mata ay may anino ng pagkalito na hindi niya kailanman nakita. Hindi ko wala akong maalala, amin niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Napapikit siya. Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang isipan, pero para siyang nakatingin sa isang pader na blanko. Walang alaala ng aksidente. Walang alaala kay Katrina. Walang alaala sa sarili niya. It's okay, Marco, sabi ni Katrina, niyakap siya mula sa likod. The doctor said it might happen. Post-traumatic amnesia. Ang mahalaga, ligtas ka. Nandito ako. Tutulungan kitang alalahanin ang lahat. Sa sumunod na mga araw, iyon nga ang ginawa ni Katrina. Kinuwento niya ang kanilang love story. Kung paano sila nagkakilala sa isang business event ang kanilang unang date. Ang mga paborito niyang pagkain, ang mga pelikulang pinanood nila. Lahat ng sinasabi niya ay lohikal. Detalyado. Perpekto. Ngunit may mali. Sa bawat kwento ni Katrina, pakiramdam ni Marco ay nanonood siya ng pelikula tungkol sa ibang tao. Tumatawa siya kapag dapat tumawa. Mumingiti siya kapag dapat ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya, may isang malaking tanong, kung mahal ko siya, bakit hindi ko maramdaman? Isang hapon, habang nag-iisa sila ni Leo sa kwarto, naglakas loob siyang magtanong. Leo, sigurado ka ba na si Katrina lang ang nag-alaga sa akin? Kumunot ang noo ng kanyang kapatid. Naman, kuya. Bakit mo natanong? Araw at gabi yan dito. Minsan nga, dito na natutulog sa silya. Nag-alinlangan si Marco. Kasi parang may boses akong naririnig sa isip ko. Ibang boses. Isang boses ng babae na laging bumubulong. Napakakalmado ng boses niya. Nagkibit balikat si Leo. Baka guni-guni mo lang yun, kuya. O baka sa mga gamot. Wala namang ibang nurse na nagtagal sa'yo. Si Katrina lang talaga. Natahimik na lang si Marco. Siguro nga, tama si Leo. Siguro, ang isip niya ay niloloko lang siya. Ngunit ang mga panaginip hindi niya makontrol ang mga panaginip. Gabi-gabi, dinadalaw siya ng parehong panaginip. Nasa isang madilim na lugar siya, hindi makagalaw. Ngunit hindi siya natatakot. Dahil sa kadiliman, mayroon siyang naririnig. Ang malumanay na boses ng babae. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi nito, ngunit ang tono nito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Isang gabi, naging mas malinaw ang panaginip. Narinig niya ang boses na nagkukwento. Tungkol sa isang hardin na puno ng mga bulaklak na ilang-ilang. Isang hardin na itinayo ng kanyang ina. Amoy na amoy niya ang bango ng mga bulaklak, isang amoy na pamilyar ngunit nakalimutan na. Ang mga alaala, bulong ng boses sa kanyang panaginip ay parang mga bulaklak. Minsan nalalanta, pero ang bango naiiwan sa puso. Nagising si Marco na pawis, ang kanyang puso ay kumakabog. Ang boses na iyon. Ang kwento tungkol sa hardin. Kinabukasan, habang pinapakain siya ni Katrina ng almusal, hindi na niya napigilan ang sarili. Katrina, tanong niya, tinititigan ito ng diretsyo sa mga mata, may ikinuwento ka ba sa akin tungkol sa ang munting prinsipe? Ang kutsarang may lamang lugaw na hawak ni Katrina ay biglang natigilan sa ere, ilang pulgada lang mula sa bibig ni Marco. Nakita niya ang isang bahagyang pag-igting sa mga panga nito, isang kislap ng gulat sa mga mata nito na mabilis ding nawala. Ngunit nakita niya ito. Ngumiti si Katrina, isang ngiting pilit na pinalabas na natural. Ang munting prinsipe. Of course, you my love. Ang kanyang boses ay naging mas matamis kaysa dati. Paulit-ulit ko ngang binasa yan sa'yo. You love that book. Sabi mo, it reminds you to see with your heart. Hindi ba't yan ang paborito nating libro? Ang sagot ay perpekto. Masyadong perpekto. Para itong isang linyang kabisado mula sa isang script.
Tumango lang si Marco at muling sumubo ng lugaw, ngunit ang lasa nito ay tila nawala. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa ibang lugar. May mali. Isang malaking mali. Ang sagot ni Katrina ay lohikal at tama, ngunit ang pakiramdam ay kasinungalingan. Ang boses na nagbasa sa kanya ng librong iyon sa kanyang mga panaginip ay iba. Ibang-iba sa boses ng babaeng nasa harapan niya ngayon. Ang boses sa kanyang panaginip ay mahinahon, may kaunting lungkot, ngunit puno ng sinseridad. Ang boses ni Katrina, gaano man katamis, ay may tunog na guwang. Hindi na siya muling nagtanong. Ngunit sa araw na iyon, isang binhi ang naitanim sa kanyang blangkong isipan. Ang binhi ng pagdududa. At alam niyang hindi ito mawawala hanggat hindi niya nahahanap ang hardi ng ilang-ilang at ang misteryosong tinig na nagkukwento tungkol dito. Lumipas ang 2 araw. 2 araw na para kay Maya ay parang 2 taon. Sa pediatric ward, napapaligiran siya ng ingay at tawanan ng mga bata, ngunit sa loob niya ay may isang nakabibinging katahimikan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamot, narinig niya ang usapan ng 2 kapwa nurse sa station. Nakita mo na ba si Sir Marco de Alva? Ang gwapo pa rin kahit may peklat na. At yung girlfriend niyang si Nurse Katrina, hindi umaalis sa tabi. Ang swerte niya. Isang kirot ang biglang kumurot sa puso ni Maya. Gising na siya. Totoo ngang gising na siya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Ang lahat ng pagod at puyat ay biglang naglaho. Ang mahalaga, ligtas na si Marco. Hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang makita. Hindi bilang nurse, kundi bilang isang kaibigan. Isang taong nag-alala. Pagkatapos ng kanyang shift, dumaan siya sa isang fruit stand sa labas ng ospital. Bumili siya ng isang basket ng mansanas at ubas, mga prutas na alam niyang paborito ng mga pasyente. Habang bitbit ito, ang kanyang puso ay magaan. Ang tangi niyang hangad ay masilayan lang na maayos na ang kalagayan nito. Ngunit pagdating niya sa pasilyo ng private wing, isang malaking hadlang ang sumalubong sa kanya. 2 lalaking nakabarong na security guard ang nakabantay sa labas ng kwarto ni Marco. "Excuse me po, bibisitahin ko lang po si Eve de Alva," sabi ni Maya, ngumiti siya ng magalang. Hinarang siya ng isang guard. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. "I'm sorry, ma'am. Restricted po ang access sa pasyente. Pamilya at authorized personnel lang po ang pwedeng pumasok. Pero nurse din po ako dito," katwiran ni Maya. "At saka, kaibigan po." "Ano po ang pangalan niyo, ma'am?" tanong ng guard. "Maya Cruz po." Tiningnan ng guard ang hawak nitong listahan sa isang clipboard. Umiling ito. "Wala po kayo sa listahan, ma'am. Pasensya na po." Sandali lang naman, pakiusap ni Maya, ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig. "Iiwan ko lang itong prutas. Gusto ko lang masigurong okay na siya." "Hindi po talaga pwede, ma'am. Mahigpit po ang utos." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Katrina at kasunod niya si Leo de Alva. Nang makita ni Katrina si Maya, ang kanyang mga mata ay biglang nag-apoy. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat at pag-aalala, isang perpektong maskara para kay Leo. "Maya, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Katrina, ang boses niya ay malakas, sapat para marinig ng mga dumadaan. "Hindi ba't sinabi na sa'yo na huwag kang lalapit? Nanggugulo ka na naman ba?" Nagulat si Maya. "Hindi. Gusto ko lang." "Gusto mo lang ano?" putol ni Katrina, lumapit ito sa kanya. Hinablot nito ang tingin sa basket ng prutas. "Ano to? Isang palabas? Para isipin ng lahat na nag-aalala ka? Para makakuha ka ng atensyon? Alam na namin ang mga motibo mo, Maya. Isa kang desperada at mukhang pera." Ang bawat salita ay parang isang matulis na kutsilyo na tumusok sa puso ni Maya. Ang dugo ay umakyat sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang mga mata ng ibang tao sa pasilyo na nakatingin sa kanila. Hindi yan totoo, halos pabulong na sagot ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng magluha. Tumingin si Leo kay Maya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Siya, na nakakita sa eksena, isang babaeng pilit na pumapasok at ang nag-aalalang girlfriend ng kanyang kapatid,
ay agad na naniwala sa palabas ni Katrina. Miss, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay malamig at may otoridad. Kung ayaw mong tumawag pa kami ng pulis, umalis ka na. The brother is recovering. Hindi niya kailangan ng ganitong klaseng stress. Stay away from him. Ang mga salitang iyon mula kay Leo ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Maya. Binitiwan niya ang basket ng prutas. Ang mga mansanas at ubas ay gumulong sa makintab na sahig, parang mga luhang kumalat sa lapag. Hindi na siya nagsalita. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa malamig na boses ni Leo, at palayo sa nagtatagumpay ng ngiti ni Katrina. Tumakbo siya na para bang hinahabol siya ng kahihiyan. Pagdating niya sa kanyang maliit na kwarto sa isang boarding house sa Quezon City, doon niya ibinuhos ang lahat. Ipinatong niya ang kanyang mukha sa unan at umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Bakit? Anong ginawa niyang mali? Ang tanging ginawa niya ay mag-alaga. Ang tanging ginawa niya ay magpakita ng malasakit. Bakit ganito ang naging sukli? Gabi na nang may kumatok sa kanyang pinto. Isang delivery man na may iniabot na isang makapal na brown envelope. Nagtataka man, binuksan niya ito. Sa loob ay may isang dokumento na may letterhead ng pinakamalaking law firm sa bansa. Cease Death Desist Order. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang mga salita. Legal na terminolohiya. Mga banta ng kaso. Harassment. Stalking. At ang pinakamasakit na bahagi. You are hereby ordered to refrain from any form of contact with our client, Dim Marco de Alva, and to maintain distance of no less than 100 meters from his person at all times. Nabitawan ni Maya ang sulat. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi lang siya pinalayas. Hindi lang siya sinabihan na lumayo. Ginawa siyang isang kriminal sa mata ng batas. Ginawa siyang isang banta. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Sa katahimikan ng kanyang kwarto, naramdaman niya ang isang klase ng kawalan ng pag-asa na hindi niya pa kailanman naramdaman. Ang mundo ay tumalikod sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang pakiramdam. Ito ay isang opisyal na kautusan. Para kay Leo de Alva, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kanyang kapatid. Nang makita niya si Marco na nakahandusay sa kalsada pagkatapos ng aksidente, gumuho ang kanyang mundo. At nang ito'y magising, ipinangako niya sa kanyang sarili na poprotektahan niya ito mula sa anumang bagay na maaaring makasama dito. Kaya naman, nang makita niya ang eksena sa pasilyo, ang nurse na si Maya na pilit na lumalapit at si Katrina na buong tapang na humaharang dito, agad na kumulo ang kanyang dugo. Para sa kanya, si Maya ay isang oportunista. Isa sa mga babaeng gagawin ang lahat para lang makalapit sa yaman ng mga de Alva. Salamat, Katrina, sabi niya matapos umalis si Maya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala iyon, Leo, sagot ni Katrina, ang mga mata nito ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Gagawin ko ang lahat para kay Marco. Sa mga unang araw, buo ang tiwala ni Leo kay Katrina. Hinangaan niya ang dedikasyon nito. Ang paraan nito kung paano alagaan si Marco, ang pasensya nito sa pagpapaalala ng mga bagay-bagay, at ang pagiging palaging presentable nito. Siya ang perpektong partner para sa kanyang kuya. Ngunit habang tumatagal, may mga maliliit na bagay na nagsimulang umistorbo sa isip ni Leo. Mga bagay na hindi tugma. Isang gabi, naabutan niyang naghahanda si Katrina ng tsaa para kay Marco. Green tea, yan ang paborito niya bago matulog, hindi ba? Masayang tanong ni Katrina. Napahinto si Leo. Hindi. Si kuya, hindi umiinom ng green tea sa gabi. Chamomile tea ang gusto niya. Lagi niyang sinasabi na ang green tea ay may caffeine, kaya hindi siya makatulog. Biglang natigilan si Katrina. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng isang nahihiyang ngiti. Ay, nga pala. Pasensya na, Leo. Sa sobrang pag-aalala ko, nagkahalo-halo na sa isip ko. Salamat sa paalala. Pinalampas iyon ni Leo. Normal lang sigurong magkamali, isip niya. Pagod na rin siguro siya. Ngunit nasundan pa ito ng iba pang mga pagkakataon.
Isang araw, habang nag-uusap sila, nabanggit ni Marco nang wala sa sarili ang tungkol sa amoy ng ilang-ilang. Ilang-ilang, tanong ni Katrina, ang kanyang noo ay kumunot. Ano iyon? Pabango ba? Hindi sumagot si Marco, tila nalunod sa sariling isipan. Ngunit si Leo, narinig niya ito. Ang hardin ng ilang-ilang ay ang paboritong lugar ng kanilang yumaong ina sa kanilang bahay sa probinsya. Si Marco, noong bata pa, ay laging naglalaro doon. Paanong hindi ito alam ni Katrina kung matagal na silang magkarelasyon? Ang pinakamatinding nagtanim ng duda sa kanyang isipan ay nang minsang kailangan niyang dumaan sa isang hindi gaanong ginagamit na fire exit. Habang papalapit siya, narinig niya ang boses ni Katrina. Hindi ito ang malumanay at maalalahaning boses na ginagamit nito kapag kaharap sila. Ito ay matigas, galit at puno ng pagkainis. Sinabi ko na sa'yo, di ba? I need more time. Huwag mo akong tinatawagan dito. Babayaran kita. Pera lang yan. Just give me a month. Napatago si Leo sa likod ng isang halaman. Nakita niyang binaba ni Katrina ang cellphone. Ang kanyang mukha ay nababalot ng stress at galit, isang itsurang hindi pa niya kailanman nakita dito. Nang lumingon ito at maglakad pabalik sa kwarto ni Marco, ang mukha nito ay muling naging kalmado at anghel. Ang pagbabagong iyon ay nagbigay ng kilabot kay Leo. Sino ang kausap niya? Anong utang ang pinag-uusapan nila? Hindi na siya mapakali. Ang imahe ng nurse na si Maya ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Ang mga mata nitong puno ng sakit, hindi ng kasakiman. Ang paraan nitong bumitaw sa basket ng prutas, na para bang isang pusong nabasag. Paano kung nagkamali ako? Kinabukasan, sinadya niyang pumunta sa nurses' station sa kanilang palapag. Nagkunwari siyang may hinahanap na dokumento. Habang naghahalungkat, kaswal niyang tinanong ang isang nurse. Miss, yung nurse na naka-assign dati kay Kuya kay Marco. Si Nurse Maya. Bakit pala siya biglang nalipat? Nagkatinginan ang dalawang nurse bago sumagot ang isa sa kanila. Ay, Sir Leo. Hindi po namin alam. Biglaan po yung utos galing kay Ma'am Reyes. Ang alam lang po namin, napakabait ni Maya. Mahal na mahal nga siya ng mga pasyente dito. At alagang-alaga niya si Sir Marco. Siya pa nga po yung unang nakapansin na gumagalaw na yung daliri ni Sir. Ang huling pangungusap ay parang bombang sumabog sa tainga ni Leo. Siya ang unang nakapansin. Ngunit ang kwento ni Katrina, siya raw ang nakakita habang binabasahan niya ito ng tula. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Leo. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pinuntahan niya ang record section ng ospital, ginamit ang pangalan ng kanilang pamilya para makakuha ng access. Hinanap niya ang mga dating schedule at logbook ng mga nurse sa private wing. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat pangalan, bawat petsa. At doon niya nakita. Pangalan ni Maya Cruz. Nakasulat araw-araw, sa loob ng halos isang buwan, sa tabi ng pangalan ni Marco de Alva. Ang pangalan ni Katrina ay lumabas lamang sa logbook sa eksaktong araw kung kailan nagkamalay si Marco. Humigpit ang kanyang paghinga. Nagsinungaling si Katrina. Habang naghahanda na si Marco para lumabas ng ospital, tinulungan ni Leo ang mga staff na magligpit sa kwarto. Gusto niyang siguraduhin na walang maiiwan. Sir Leo, tawag ng isang janitor na nagwawalis sa ilalim ng mga upuan. May nahulog po atang notebook. Iniabot ng janitor kay Leo ang isang maliit na notebook na may simpleng brown na pabalat. Hindi ito mukhang pag-aari ni Marco. Binuksan niya ito. Sa unang pahina, may nakasulat sa isang magandang penmanship. Journal para kay Sir Lee. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ba ang notebook na hinahanap ni Maya noong araw na iyon? Mabilis niyang itinago ito sa loob ng kanyang jacket bago pa may makakita. Habang papalabas siya ng kwarto, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na malapit na niyang matuklasan ang isang malaking katotohanan. Ang paglabas sa ospital ay hindi nagdulot ng ginhawa kay Marco. Sa halip, lalo lang tumindi ang pakiramdam niyang may mali. Ang kanilang mansyon sa Forbes Park ay malaki at pamilyar sa isang panlabas na antas, ngunit sa loob ay parang isa siyang bisita. Si Katrina ay laging nasa kanyang tabi. Ang mga kamay nito ay laging nakahawak sa kanya, ang boses nito ay isang matamis, ngunit walang kaluluwang musika sa kanyang tainga.
Naaalala mo ba itong painting na to, Marco? Tanong ni Katrina isang araw. Itinuturo ang isang malaking obra ni Amorsolo sa kanilang sala. Dito tayo unang nag-usap ng matagal. You were explaining the brushstrokes to me. Tumango lang si Marco, ngunit ang kanyang isipan ay blanko. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng koneksyon sa kanyang nakaraan ay ang mga panaginip. At ang mga panaginip ay lalong nagiging malinaw. Ang boses. Ang malumanay na boses ng babae. At ang amoy ng ilang-ilang. Isang gabi, dumalaw sa kanya ang pinakamalinaw na panaginip sa lahat. Hindi na lang ito boses at amoy. May imahe na. Nakikita niya ang lahat mula sa isang madilim na pananaw, na para bang nakapikit siya ngunit nakakarinig. Naramdaman niya ang isang malambot na tela na dumadampi sa kanyang noo. At narinig niya ang boses ng napakalinaw. Alam mo ba, Sir Marco, may hardin ng ilang-ilang ang mama mo dati. Sabi ng tita ko, iyon daw ang paborito niyang lugar sa buong mundo. Doon daw siya laging nagbabasa. Nagpatuloy ang boses. Kapag gumaling ka na, hahanapin natin yun, ha? Para maalala mo siya. Naniniwala ako na ang mga lugar na puno ng pagmamahal ay may kapangyarihang magpagaling. Isang saglit na katahimikan. Ang mga alaala ay parang mga bulaklak. Minsan nalalanta, pero ang bango naiiwan sa puso. Nagising si Marco na humihingal. Hindi ito isang ordinaryong panaginip. Ito ay isang alaala. Isang alaala na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Ang hardin ng kanyang ina. Ang hardin ng ilang-ilang. Paanong nakalimutan niya iyon? Bumangon siya mula sa kama. Ang kanyang mga paa ay nagmadaling lumabas ng kwarto. Hindi alintana ang pag-aalala ni Katrina na sumusunod sa kanya. Naglakad siya sa pasilyo, lumiko sa isang sulok na bihirang daanan, at huminto sa harap ng isang pinto na gawa sa matandang kahoy. Hinawakan niya ang door knob. Malamig. Pinihit niya ito. Bumukas. Ang bumungad sa kanya ay hindi isang hardin, kundi isang bodega. Puno ng mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting tela, na parang mga multo mula sa nakaraan. Ngunit sa dulo ng kwarto, mayroong isang pinto na gawa sa salamin na patungo sa labas. Tinungo niya iyon. Itinulak. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ito. Isang hardin na napabayaan na. Ang mga damo ay matataas. Ngunit sa gitna nito, may ilang mga puno ng ilang-ilang na namumulaklak pa rin. Ang kanilang mga sanga ay tila mga kamay na nag-aabot sa langit. Ang amoy. Iyon ang amoy mula sa kanyang panaginip. Marco, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Katrina, na nakasunod na pala sa kanya. Ang kanyang boses ay may halong inis at pagtataka. Bodega lang to, madumi dito. Humarap si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay matalim. Katrina, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Ang alin? Tanong ni Katrina, naguguluhan. Ang lumang hardin na to. Hindi ko alam yan. Bakit naman natin pag-uusapan ang isang lugar na ganito? Ang sagot ni Katrina ang huling piraso ng puzzle. Ang babae sa kanyang panaginip ay alam ang tungkol sa hardin. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay walang kaalam-alam. Sino ka? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Katrina, tumatawa ng pilit. Ako to, si Katrina. Ang girlfriend mo. Hindi, umiling si Marco. Hindi ikaw. Ang boses na narinig ko habang kumatos ako, hindi sayo. Ang mukha ni Katrina ay biglang namutla. Ang kanyang maskara ay nagsimulang mag-crack. Marco, ano bang sinasabi mo? Baka nananaginip ka lang. Epekto pa rin yan ng aksidente. Sinubukan nitong hawakan ang kanyang braso, ngunit umiwas siya. Gusto kong makita ang lahat ng medical records ko, mariing sabi ni Marco. Ang lahat ng logbooks. Ang pangalan ng bawat nurse na pumasok sa kwarto ko mula day isa. Sa puntong iyon, alam ni Marco na hindi na siya nagdududa. Sigurado na siya. Isang malaking kasinungalingan ang bumabalot sa kanyang buhay. At ang babaeng nasa harapan niya ang nasa sentro nito. Bago pa makasagot si Katrina, bumukas ang pinto ng bodega. Si Leo. Ang kanyang mukha ay seryoso, at sa kanyang kamay ay maihawak itong isang maliit na brown na notebook.
Kuya, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. MNGCDE din ay and set fighty. MNGCDE din ay and set fighty. Tumingin si Marco sa notebook, pagkatapos ay sa mga mata ni Katrina na ngayon ay puno na ng purong takot. Ang tingin ni Marco ay napako sa maliit na brown na notebook sa kamay ni Leo. Pagkatapos ay lumipat ito kay Katrina, na ngayon ay para ng estatwang nagyelo sa takot. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng buwan sa madilim na hardin. Huwag mong basahin yan, sigaw ni Katrina, ang kanyang boses ay basag at desperado. Sinubukan niyang lumapit para agawin ang journal, ngunit hinarangan siya ni Leo. Huli na, Katrina, malamig na sabi ni Leo. Inabot ni Leo ang journal kay Marco. Ang mga kamay ni Marco ay bahagyang nanginginig nang tanggapin niya ito. Ang pabalat ay simple, ngunit pakiramdam niya ay hawak niya ang isang bagay na napakabigat. Isang bagay na babago sa lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ito sa unang pahina. Ang penmanship ay pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Journal para kay Sir Eth. Nagsimula siyang magbasa. Day 3, Good morning, Sir Marco. Medyo makulimlim po ngayon, pero sabi sa news, sisikat din daw ang araw mamayang hapon. Sana ganoon din po kayo. Kahit madilim ngayon, alam kong sisikat din po kayo ulit. Habang binabasa niya ang mga salita, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Parang isang alaalang nakakulong sa hamog. Narinig niya sa kanyang isipan ang isang boses, ang malumanay na boses mula sa kanyang mga panaginip na binibigkas ang eksaktong mga salitang iyon. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Bawat pahina ay isang bintana sa mga araw na nawala sa kanya. Mga simpleng ulat tungkol sa panahon, mga kwento tungkol sa mga pasyente sa pediatric ward, mga kantang kinakanta nito ng pabulong. Pagkatapos ay narating niya ang isang entry na nagpatigil sa kanyang paghinga. Day 15, binasa ko po ulit sa inyo ang paborito kong parte ng Ang Munting Prinsipe. Sa pamamagitan lamang ng puso makakakitang malinaw ang isang tao. Ang mga mahahalagang bagay ay hindi nakikita ng mga mata. Sana, kahit nakapikit kayo, nakikita ng puso nyo na maraming naghihintay sa inyong paggising. Nag-flashback sa kanyang isipan ang eksena kanina. Ang tanong niya kay Katrina. Ang perpekto ngunit walang buhay nitong sagot. Hindi si Katrina, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Hindi kailanman naging si Katrina. Ang bawat salita sa journal ay parang sinag ng liwanag na tumatago sa kadiliman ng kanyang amnesia, pinagdugtong-dugtong ang mga fragment ng kanyang pandinig noong siya'y comatose. Ang boses na iyon, ang boses na nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, ay ang boses ng babaeng sumulat nito. Si Maya Cruz. Nakarating siya sa huling mga pahina. Ang kanyang mga daliri ay nakaramdam ng isang bagay na nakaipit sa pagitan ng mga papel. Isang bagay na tuyo at manipis. Dahan-dahan niyang binuklat ito. Isang tuyong bulaklak ng ilang-ilang. Kasabay ng pagkakita niya rito ay isang malinaw na alaala ang biglang bumaha sa kanyang isipan, hindi na malabo, hindi na panaginip. Nasa kadiliman siya. Ngunit naririnig niya ang boses. Ang boses ni Maya. Itatago ko ang bulaklak na ito dito, Sir Marco, sabi ng boses, malapit sa kanyang tainga. Para ipaalala sa iyo ang lakas ng alaala. Para kahit makalimutan ng isip mo, maaalala ng puso mo ang amoy ng pag-asa. Napapikit si Marco. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal na niyang nararamdaman ay biglang gumaan, ngunit napalitan ito ng isang matinding kirot. Ang kirot ng pagsisisi. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang pakiramdam na may mali. Ang boses sa kanyang isipan. Ang hardin. Ang munting prinsipe. Ang ilang-ilang. Lahat ay konektado sa isang pangalan. Maya. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Leo. Ang kanyang kapatid ay nakayuko, ang mukha nito ay puno ng hiya. Nagkamali tayo, Leo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng determinasyon. Nagkamali tayo ng malaking-malaki. Itinupi niya ang journal at maingat na inilagay sa bulsa ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Humarap siya kay Katrina, na ngayon ay umiiyak na, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkatalo. Bakit? Yun lang ang tanong ni Marco. Dahil kailangan ko, humagulgol si Katrina. Dahil pagod na akong maging mahirap. Dahil gusto kong maranasan ang buhay na mayroon ka.
At siya si Maya, isa lang siyang hamak na nurse. Anong karapatan niya sa'yo? Hindi na sumagot si Marco. Wala nang kailangang sabihin. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Maya sa pasilyo ng ospital. Ang sakit at kahihiyan sa mga mata nito. Ang mga salitang binitawan nila ni Leo. Ang cease and desist order. Isang alon ng matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Paano niya nagawa iyon sa taong nag-iisang hindi sumuko sa kanya? Hanapin natin siya, Leo, sabi ni Marco sa kanyang kapatid. Kailangan nating hanapin siya. Tumango si Leo, ang kanyang mga mata ay determinado na rin. Sa gitna ng mabigat na katahimikan sa loob ng napabayaang hardin, isang masayang boses ang biglang bumasag dito. Bumukas ang pinto ng bodega, at pumasok si Katrina, na mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha at pinalitan ito ng isang pekeng ngiti. Hindi niya narinig ang huling usapan ng magkapatid. Marco, love. Leo. Nandito lang pala kayo, masiglang sabi niya, na para bang walang nangyari. Halika na kayo sa loob. Nakahanda na ang lahat para sa welcome home party mo. Ang mga salita niya ay isinabit sa hangin, isang paanyayang puno ng kasinungalingan, habang nakatayo sa harap niya ang dalawang lalaking alam na ang buong katotohanan. Isang linggo na ang lumipas mula nang matanggap ni Maya ang cease and desist order. Isang linggo ng paglalakad na parang may mga karayom sa bawat hakbang. Sa ospital, ramdam niya ang mga tingin at bulungan. Ang kwento ay kumalat na parang apoy, si Maya Cruz, ang nurse na nagtangkang mang-akit ng mayamang pasyente. Ang dating mga ngiti ay napalitan ng ilag. Ang dating masasayang pagbati ay naging malamig na katahimikan. Pinilit niyang baliwalain ang lahat. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa mga batang pasyente sa pediatric ward. Ang kanilang mga tawa at mga yakap ang nagsilbing kanyang kalasag laban sa sakit. Ngunit isang hapon, habang pauwi na siya, isang text message ang kanyang natanggap. From unknown number. Sa coffee shop sa tapat ng ospital. 5 Celsi. Mag-isa ka lang. Importante. Kinabahan si Maya. Ngunit may parte sa kanya na gustong malaman kung sino ito. Isang maliit na bahagi na umaasang may magpapaliwanag ng lahat. Pagdating niya sa coffee shop, nakita niya kung sino ang naghihintay sa isang sulok na mesa. Si Katrina. Nakatayo si Maya sa may pinto, handa nang tumalikod at umalis. Ngunit nagsalita si Katrina, sapat lang para marinig niya. Umupo ka, Maya. Kung ayaw mong malaman ng buong ospital ang tunay na dahilan kung bakit tinanggal sa trabaho ang papa mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang kadenang pumulupot sa kanyang mga paa. Wala siyang nagawa kundi lumapit at umupo sa tapat ni Katrina. Ang Katrina na kaharap niya ngayon ay iba. Wala na ang peking ngiti, wala na ang maamong mukha. Ang mga mata nito ay malamig at matalim, parang isang ahas na handa ng manuklaw. Anong kailangan mo? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig. Simple lang, sabi ni Katrina, habang may inilalabas na isang sobre mula sa kanyang mamahaling bag, itinulak niya ito sa ibabaw ng mesa. Gusto kong umalis ka. Lumayo ka sa syudad na to, humanap ka ng ibang trabaho sa probinsya, kung saan walang nakakakilala sa'yo. Binuksan ni Maya ang sobre. Sa loob ay may isang manager's check. Ang halaga ay nakasulat, 500,000 pesos. Ano to? Bayad, sabi ni Katrina. Bayad sa serbisyo mo. At bayad para sa katahimikan mo. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Isinara ni Maya ang sobre at itinulak ito pabalik kay Katrina. Hindi ko kailangan ng pera mo. Tumawa si Katrina, isang tawang mapakla. Talaga? Kahit na ang kapalit nito ay ang pangalan ng pamilya mo. May kinuha ulit si Katrina sa kanyang bag, isang folder. Ibinuklat niya ito. Sa loob ay may mga kopya ng lumang employment records ng kanyang ama mula sa De Alva Holdings. Alam mo, Maya, madaling gumawa ng kwento, sabi ni Katrina, habang dahan-dahang binabasa ang mga dokumento. Madaling sabihin na ang tatay mo ay hindi lang basta tinanggal dahil sa isang nawawalang kwintas. Madaling ikalat ang chismis na matagal na pala siyang nagnanakaw ng maliliit na bagay. Isang petty thief, sabi nga sa English. At ang pagkawala ng kwintas, iyon lang ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Napasinghap si Maya. Hindi yan totoo. Sinungaling ka. Totoo o hindi, anong pinagkaiba, umisi si Katrina.
Sa panahon ngayon, ang unang kwentong maririnig ng mga tao ang siyang paniniwalaan nila. Lalo na kung ang kwento ay galing sa fiance ng isang de Alva. Hinawakan ni Katrina ang kamay ni Maya sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kuko na perpektong nakamanicure ay bumaon sa balat ni Maya. Isipin mo ang tita Elena mo, bulong ni Katrina. Matanda na siya. Ano kaya ang mararamdaman niya kapag narinig niya ang mga chismis na iyan sa mga kapitbahay? Ang kahihiyan. Ang sakit na muling mabuksan ang isang lumang sugat. Kaya mo bang tiisin yun? Ang bawat salita ni Katrina ay isang patak ng laso na direktang tumutulo sa puso ni Maya. Naalala niya ang kanyang tita Elena, kung paano nito ipinagtanggol ang dangal ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Naalala niya ang sakit sa mga mata nito sa tuwing napag-uusapan ang nakaraan. Hindi. Hindi niya kayang gawin iyon sa kanyang tiyahin. Ang pakikipaglaban para sa sarili niya ay isang bagay. Ngunit ang isakripisyo ang kapayapaan ng taong nag-alaga sa kanya ay iba. Tumingin si Maya sa check pagkatapos ay sa mukha ni Katrina. Sa mga matang iyon, nakita niya ang kanyang pagkatalo. Dahan-dahan, kinuha niya ang sobre. Ang simpleng pag-abot na iyon ay parang isang pagsuko. Magaling, sabi ni Katrina, bumalik na ang ngiti sa kanyang mga labi. Mumiti siya na parang isang general na nanalo sa isang digmaan. Tumayo na ito. I expect you to be gone within 48 hours. Huwag mo nang hintayin na ako pa ang magpaalam sa'yo. Umalis si Katrina, iniwan si Maya na nakaupo mag-isa sa coffee shop. Ang hawak niyang sobre ay parang mas mabigat pa kaysa sa ginto. Ito ang bigat ng kanyang pagsuko. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang tita Elena na masayang nagdidilig ng mga halaman. Umiti ito sa kanya. "Oh, anak, nandyan ka na pala. Halika, kumain ka na." Umiti pabalik si Maya, isang ngiting pilit. "Tita, may maganda po akong balita. May nakuha po akong trabaho sa Cebu. Mas maganda po ang offer. Kailangan ko na pong umalis bukas." Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang tiyahin, ngunit napalitan din ito ng pagmamalaki. "Talaga, anak? CJ, kung para sa kinabukasan mo yan, susuportahan kita." Niyakap niya ang kanyang tiyahin ng mahigpit, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Kinabukasan, habang nasa loob na siya ng bus papuntang airport, tiningnan niya ang syudad ng Maynila mula sa bintana. Ang mga gusali. Ang mga pamilyar na kalsada. Ang ospital sa di kalayuan. Lahat ng ito, iiwanan na niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Marco. Ang payapang mukha nito habang natutulog. "Sana maging masaya ka," bulong niya sa hangin. "Sana alagaan ka niya." Umandar na ang bus. Bawat metro na inilalayo nito sa kanya mula sa syudad ay isang metrong paglayo mula sa sakit, kahihiyan, at isang pag-ibig na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong magsimula. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ito na ang katapusan. Ngunit habang tinatahak ng bus ang kahabaan ng EDSA, bigla itong bumagal at huminto. Isang terminal. Bumaba si Maya para bumili ng isang bote ng tubig, para man lang maibsan ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Pagbaba niya, isang itim na sasakyan ang biglang pumarada sa kanyang harapan, ang mga gulong nito ay umiskor sa aspalto. Bumukas ang pinto. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Mula sa loob ng sasakyan, lumabas ang isang lalaki. Humihingal. Pawisan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Ang lalaki ay si Marco. Maya, sigaw nito, ang kanyang boses ay nanginginig, desperado. Nabitawan ni Maya ang kanyang bag, ang lahat ng tao sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking minsan niyang inalagaan sa kadiliman, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang sala ng mansyon ng mga de Alva ay puno ng tawanan at mahinang tunog ng mga kopitang nag-uumpugan. Ang mga kasosyo sa negosyo at malalapit na kaibigan ng pamilya ay naroon, lahat ay nakangiti, lahat ay bumabati kay Marco. "Welcome back, Marco. You're a miracle. We're so happy to see you well." Nakatayo si Marco sa gitna ng lahat, isang baso ng juice ang hawak, ngunit hindi siya umiinom. Mumingiti siya, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Para siyang isang aktor sa isang entablado,
ginagampanan ang papel ng isang masayang survivor. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Ang bawat ngiti, bawat bati, ay parang isang insulto sa babaeng dapat ay nandoon, ngunit wala. Sa kanyang tabi, si Katrina ay kumikinang. Suot ang isang mamahaling pulang bestida, perpekto ang makeup, at ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Siya ang perpektong hostess, ang mapagmahal na fiancé. Isn't he wonderful, sabi ni Katrina sa isang grupo ng mga matatandang ginang. He's so strong. If Ray Marco is a fighter. If Ray Marco. Ang mga salitang iyon ay parang lason sa tainga ni Marco. Tumingin siya kay Leo na nakatayo sa kabilang dulo ng kwarto, malapit sa isang malaking flat screen TV na nagpapakita ng isang slideshow ng mga lumang litrato ng pamilya. Isang bahagyang tango mula kay Leo ang nagsabing handa na ang lahat. Huminga ng malalim si Marco. Panahon na. Kumuha siya ng isang kutsilyo at marahang itong itinapik sa kanyang baso. Ang matinis na tunog ay pumutol sa ingay ng selebrasyon. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Excuse me, everyone, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong kwarto. Bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa inyong pagpunta. At higit sa lahat, gusto kong bigyan ng pagkakataon ang aking pinakamamahal na si Katrina na magbahagi ng isang maliit na kwento. Lahat ay pumalakpak. Si Katrina ay namula, isang peking pamumula ng hiya. Lumapit siya kay Marco at hinawakan ang braso nito. Oh, Marco, you're putting me on the spot, sabi niya, tumatawa ng mahina. Umiti si Marco, isang iting walang init. Hindi naman. Isang simpleng kwento lang. Katrina, I love, pwede mo bang ikwento sa kanila ang tungkol sa hardin ng ilang-ilang ng aking ina? Biglang natigilan si Katrina. Ang kanyang ngiti ay bahagyang natunaw. Ang hardin? Mariing sabi ni Marco. Ikwento mo sa kanila kung paano mo nalaman ang tungkol doon. Ikwento mo kung ano ang ibig sabihin yon sa akin. Ikwento mo kung paano mo iyon ginamit para gisingin ako. Ang mga bisita ay nakikinig, iniisip na ito ay isang romantikong sandali. Ngunit si Katrina ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang panik. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng sasabihin. Iyon kasi ay ang ating sikreto, di ba, love, sabi niya, pilit na tumatawa. Isang napaka-espesyal na lugar na para sa ating dalawa lang. Hindi, malamig na sagot ni Marco. Hindi iyon sikreto. At hindi para sa ating dalawa. Ang tensyon sa kwarto ay biglang bumigat. Ang mga ngiti ng mga bisita ay unti-unting naglaho. Baka ito makatulong sa'yo na maalala, Katrina, biglang sabi ni Leo mula sa kanyang kinatatayuan. Sa isang senyas niya, ang slideshow ng mga litrato sa G ay biglang napalitan. Ang lumabas ay isang video. Isang video na kuha mula sa isang kikis camera sa isang pasilyo ng ospital. Malinaw sa video si Katrina nakausap si Imreth Reyes, ang head nurse. Malinaw ang pag-abot ni Katrina ng isang puting sobre. At malinaw ang pag-uusap nila tungkol sa paglipat kay Maya Cruz sa ibang ward. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ano to? Sigaw ni Katrina, ang kanyang mukha ay namumutla na. That's fake. That's edited. Frame up too. Sinisiraan nila ako. Tumingin siya sa mga bisita, ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha. Hindi niyo ba nakikita? Setup 2. Gusto nilang sirain ang relasyon namin ni Marco. Ngunit walang naniwala. Ang ebidensya ay malinaw. Lumapit si Marco kay Katrina. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan nito, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata nito. Hindi ko kailangan ng video, Katrina, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit bawat salita ay parang isang sampal. Dahil narinig ko ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong mundo ni Katrina. Narinig ko ang bawat bulong. Ang bawat kwento. Ang bawat kanta, nagpatuloy si Marco. Akala mo tulog ako. Akala mo wala akong malay. Pero ang puso ko gising na gising. At naririnig nito ang bawat salita. Huminga siya ng malalim. At ang boses na narinig ko ang boses na nagligtas sa akin hindi sa iyo. Narinig ko ang boses niya araw-araw.
Iyon ang huling salita. Ang hatol. Si Katrina ay napaluhod sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang paghagulgol ay hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa purong pagkatalo. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Walang nagsalita. Tanging ang tunog lamang ng kanyang pag-iyak ang maririnig. Tumingin si Marco kay Leo. Tumango ito at sumenya sa mga security guard na nakahanda na sa may pinto. Ilabas niyo na siya, mahinang utos ni Marco. Walang naramdamang tagumpay si Marco. Tanging isang mabigat na kalungkutan at isang kagyat na pangangailangan. Ang pagtutuos na ito ay tapos na. Ngunit ang kanyang tunay na misyon. Ngayon pa lang magsisimula. Habang inilalabas ng mga security guard ang humahagulgol na si Katrina, hindi lumingon si Marco. Ang kanyang atensyon ay nasa iisang bagay lamang, ang paghahanap kay Maya. Leo, get the car, utos niya, ang boses niya ay mabilis at puno ng urgency. We need to go now. Ang mga bisita ay nagbubulungan pa rin, ngunit wala siyang pakialam. Nilagpasan niya sila, ang kanyang mga hakbang ay mabilis, patungo sa pinto. Saan tayo pupunta, kuya? Tanong ni Leo habang sumusunod sa kanya. Sa bahay niya. Sa bahay ni Maya. Mabilis ang kanilang biyahe. Bawat segundong natigil sila sa traffic ay parang isang pagpapahirap kay Marco. Ang journal ni Maya ay nasa bulsa pa rin ng kanyang dibdib, isang paalala ng kanyang malaking pagkakamali. Paano ko nagawang paniwalaan ang isang kasinungalingan? Paano ko nagawang saktan ang taong nag-iisang kumapit para sa akin? Nang marating nila ang isang simpleng kalye sa Quezon City, isang address na nakuha ni Leo mula sa records ng ospital, bumaba agad si Marco. Ang bahay ay maliit at simple, may mga halaman sa paso na nakahanay sa labas ng bintana. Kumatok siya sa pinto, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Isang beses. 2 beses. Bumukas ang pinto. Isang matandang babae na may mabait na mukha at mga matang may bahid ng lungkot ang humarap sa kanila. Si Tita Elena. Sino po sila? Tanong nito. Ako po si Marco de Alva, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nagpapakita ng respeto at pagsisisi. Nandito po ba si Maya? Biglang nagbago ang anyo ni Tita Elena. Ang kabaitan sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-iingat. Wala na siya dito. Saan po siya nagpunta? Desperadong tanong ni Marco. Kailangan ko po siyang makausap. Napakahalaga po. Tinitigan siya ni Tita Elena mula ulo hanggang paa. Ikaw ang lalaking inalagaan niya, hindi ba? Ikaw ang dahilan kung bakit siya umiiyak gabi-gabi. Ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Alam ko po, halos pabulong na sagot niya. At iyon po ang dahilan kung bakit ako nandito. Para itama ang lahat ng pagkakamali ko. Para humingi ng tawad. Yumuko si Marco. Ang Marco de Alva na kilala bilang isang aroganteng sisi ay nagpakumbaba sa harap ng isang simpleng matanda. Pakiusap po. Para na rin po sa pamilya ko, humihingi ako ng tawad sa lahat ng nangyari kahit noong unang panahon pa. Sa tatay niyo po, sa tatay ni Maya. Patawarin niyo po kami. Nakita ni Marco ang pagkagulat sa mga mata ni Tita Elena. Ang pagbanggit niya sa nakaraan ay tila isang susi na nagbukas ng puso nito. Bumuntong hininga ang matanda, ang kanyang mga balikat ay tila gumaan. Umalis siya kaninang umaga. Papunta raw siyang Cebu, sabi nito sa mahinang boses. Pero hindi ko alam kung saan tutuloy. Ang sabi lang niya, may bus siyang sasakyan papuntang airport. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Marco. Salamat po, sabi niya. Maraming salamat po. Maya. Ang bus ay umuusad ng mabagal sa trapiko. Nakasandal ang ulo ni Maya sa malamig na salamin ang bintana, pinagmamasdan ang mga gusali na parang mga dambuhalang lapida ng kanyang mga pangarap. Ang sobrang may lamang tseke ay nakatago sa kanyang bag, isang malamig at mabigat na paalala ng kanyang pagsuko. Hindi na siya umiiyak. Tila naubos na ang kanyang mga luha. Ang nararamdaman niya na lang ay isang blangkong pagtanggap. Siguro ganito talaga ang buhay. May mga taong ipinanganak para maging masaya, at may mga taong tulad niya na ipinanganak para maging anino lamang sa kwento ng iba. Huminto ang bus sa isang malaking terminal sa Cubao. Maraming pasahero ang bumaba at sumakay.
Inanunsyo ng konduktor na may 30 minuto silang hihinto. Naramdaman ni Maya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Kailangan niya ng tubig. Dahan-dahan siyang bumaba, dala-dala ang kanyang maliit na bag. Ingay, Marco. Cubao. Lahat ng bus papuntang airport, dadaan sa Cubao Terminal, sigaw ni Leo habang mabilis na minamaneho ang sasakyan. Kuya, baka maabutan pa natin siya. Ang bawat pulang ilaw sa traffic light ay isang kalbaryo. Ang bawat bus na nilalagpasan nila ay tinititigan ni Marco, umaasang masisilayan niya ang pamilyar na mukha ni Maya. Nang marating nila ang magulong terminal, halos sabay silang napamura ni Leo. Ang daming tao. Ang daming bus. Para silang naghahanap ng isang karayom sa isang bunto ng dayami. Paano natin siya hahanapin dito? Tanong ni Leo, nawawalan na ng pag-asa. Hindi tayo aalis hanggat hindi natin siya nakikita, mariing sabi ni Marco. Ibababa na sana niya ang bintana para magtanong nang bigla siyang mapatigil. Sa gitna ng karamihan, sa tabi ng isang maliit na tindahan ng tubig, may nakita siyang isang pamilyar na figura. Isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng simpleng blusa, nakatayo mag-isa. Ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang tibok. Leo, itigil mo ang sasakyan, utos niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Iyon siya. Walang duda. Iyon si Maya. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan bago pa ito tuluyang huminto. Tumakbo siya, hindi alintana ang mga taong nababangga niya, ang mga businang naririnig niya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng papalapit na sa kanya. Maya! Ang sigaw niya ay puno ng desperasyon, ng pagsisisi, at ng isang pag-asang halos nawala na. Nabitawan ni Maya ang hawak niyang bote ng tubig. Lumingon ito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kaguluhan ng terminal. Huminto ang mundo. Para kay Marco, hindi lang si Maya ang nakita niya. Nakita niya ang kanyang pag-asa. Ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang nawawalang puso. Nakatayo si Maya na parang isang estatwa sa gitna ng magulong terminal. Ang ingay ng mga bus, ang sigawan ng mga tao, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Marco, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, humihingal, ang mga mata ay puno ng mga emosyon na hindi niya mabasa. Marco, yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na halos hindi marinig. Maya, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagsisisi. Pakiusap, huwag kang umalis. Tumingin si Maya sa kanyang paligid, pagkatapos ay sa kanyang sarili. Bakit? Bakit ka nandito? Hindi ba't may utos na lumayo ako sa'yo? Isang ngiting malungkot, ang sumilay sa mga labi ni Marco. Wala nang bisa ang utos na iyon. At wala nang bisa ang lahat ng kasinungalingan. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi siya nangahas na hawakan si Maya, na para bang natatakot siyang baka isa lang itong ilusyon na maglalaho. Nalaman ko na ang lahat, Maya. Ang tungkol kay Katrina. Ang tungkol sa ginawa niya. At ang tungkol sa ginawa mo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na brown na journal. Narinig kita. Narinig kita sa lahat ng panahong iyon. Napatingin si Maya sa journal. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Patawarin mo ako, sabi ni Marco, at sa mga salitang iyon, nawala ang bilyonaryo. Ang natira ay isang lalaking puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa puso ko. Patawarin mo ako dahil pinaniwalaan ko ang mga salitang narinig ko, sa halip na ang nararamdaman ko. At higit sa lahat, patawarin mo ako dahil sinaktan kita. Hindi sumagot si Maya. Tumingin lang siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay parang malalim na balon ng sakit at pagkalito. Patawarin mo ang pamilya ko, nagpatuloy si Marco, ang kanyang boses ay nanginginig na. Sa ginawa nila sa papa mo. Walang kapatawaran ang ginawa ng ama ko. Pero nandito ako ngayon, nakikiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Umiling si Maya at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ganoon kadali, Marco. Ang sakit, ang kahihiyan. Alam ko, mabilis na sagot ni Marco. Alam kong hindi madali. Hindi ako humihingi ng kapatawaran ngayon. Hindi ako humihingi na bumalik ka sa akin. Ang hinihingi ko lang ay isang pagkakataon. Lumapit pa siya ng isang hakbang.
Ngayon, magkaharap na sila, sapat na ang distansya para maramdaman ang init ng hininga ng isa't isa. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita sa'yo kung sino talaga ako, sabi niya. Hindi ang lalaking nakilala mo sa ospital na blanko ang isip. Hindi ang lalaking nanakit sa'yo. Kundi ang lalaking natutong makinig sa puso niya dahil sa'yo. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang luha sa pisngi ni Maya. Ang kanyang haplos ay magaan, puno ng pag-iingat. Maaaring nakalimutan ka ng isip ko, Maya, bulong niya. Pero ang puso ko, hindi. Hindi kanya kailanman nakalimutan. Palagi niyang alam na may kulang. Palagi niyang hinahanap ang boses mo. Sa mga salitang iyon, gumuho ang pader na itinayo ni Maya sa paligid ng kanyang puso. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighati, ay tila natunaw sa init ng sinseridad sa mga mata ni Marco. Umiyak siya. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Isang pag-iyak na nagpapalaya sa lahat ng bigat na matagal na niyang dinadala. Hindi nagsalita si Marco. Hinayaan lang niya siyang umiyak. Hinintay niya. Nang sa wakas ay tumahan si Maya, tumingala siya kay Marco. Saan tayo magsisimula? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit mayroon ng bahid ng pag-asa. Ngumiti si Marco, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at nagliwanag sa buong mukha niya. Sa simula, sagot niya. Lumipas ang ilang buwan. Ang hardin ng ilang-ilang sa mansyon ng mga de Alva ay hindi na isang bodega. Ito ay muling nabuhay. Ang mga damo ay napalitan ng berdeng damuhan. Ang mga bulaklak ay muling namukadkad, ang kanilang bango ay sumasayaw sa hangin. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng ilang-ilang, mayroong isang bench. Nakaupo doon si Marco at si Maya. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga daliri ay magkapulupot. Pinagmamasdan lang nila ang paglubog ng araw. Mula sa malayo, tinawag sila ni Tita Elena, na ngayon ay masayang nag-aalaga ng mga bagong tanim na rosas sa hardin. Marco! Maya! Halika na kayo sa loob, lalamig ang merienda. Nagkatinginan sila at sabay nang umiti. Mahal kita, Maya Cruz, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Mahal din kita, Marco de Alva, sagot ni Maya, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Hindi naging madali ang kanilang simula. May mga araw ng pag-aalinlangan, mga araw ng paghihilom ng mga lumang sugat. Ngunit sa bawat araw na lumipas, pinatunayan nila sa isa't isa na ang kanilang pag-ibig ay totoo. Hindi ito isang pag-ibig na isinilang mula sa isang perpektong alaala. Ito ay isang pag-ibig na isinilang mula sa isang tinig sa kadiliman, nahanap sa mga salitang nakasulat sa puso, at itinayo muli mula sa mga abo ng kasinungalingan. Ito ang kanilang simula. At sa pagkakataong ito, alam nilang pareho, ito ay magiging magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Maya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Bawat kabanata ng kanilang paglalakbay ay isinulat ng may pagmamahal, at ang inyong mainit na suporta ang nagsilbing inspirasyon sa bawat salitang aking binitawan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pighati, at bawat munting tagumpay ng ating mga bida. Nais kong iparating sa pamamagitan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging isang perpektong alaala. Minsan, ito ay isang pakiramdam. Isang bulong sa gitna ng katahimikan. Isang tinig na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Sana ay napulutan ninyo ng aral ang kanilang paglalakbay, isang paalala na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom. At sana, manatili sa inyong mga puso ang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, palaging mailiwanag na naghihintay, at palaging may isang tinig na gagabay sa atin pabalik sa tamang landas. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung mayroon kayong mga saloobin o aral na natutunan mula sa kwento ni na Marco at Maya, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang bawat isa sa inyo. Hanggang sa ating susunod na kwento.